Hello, Team Doramita! Gustong-gusto ko ang kwentong ito, nakaka-addict ito, hindi ko mapigilang panoorin, at ang mga karakter ay sobrang gwapo at lalo na ang mga babae, napakaganda ng lahat. Pagkatapos mong mapanood ito, idaragdag mo ito sa listahan ng mga paborito mo, tinitiyak ko sa iyo. Kaya maghanda ka na dahil parating na ang mga spoiler. Nagsisimula ang serye sa isang estudyante na nagngangalang Meoru na natutulog sa klase at nananaginip na ang babaeng gusto niya, ang kaklase niyang si Jeonseo, ay nagtatapat ng pag-ibig sa kanya. Sa sandaling iyon, nang makita siyang natutulog, ginising siya ng kaklase niya para sabihin sa kanya na tapos na ang klase at siya, pagkapagising, ay nagsimulang tumingin kay Jeonseo nang hindi nangangahas na kausapin siya at ipagtapat ang nararamdaman niya. Pagkatapos, habang pauwi, nakita ni Meoru kung paano pinilit si Jeonseo na sumakay sa isang kotse, kaya nagpasya siyang sundan ito upang malaman kung saan siya dinadala. Sa loob ng kotse ay naroon ang ama ni Jeonseo na tulad ng iba pa niyang pamilya ay isa palang vampira na nakatuon sa paggawa ng alak na mula sa dugo ng tao at pinino para sa pagkonsumo ng mga vampira ng ika-21 siglo na bahagi na ng lipunan kasama ng mga normal na tao. Habang nag-uusap sila, si Jeonseo na may napakalakas na pang-amoy ay sinusubukang kumbinsihin ang ama niya tungkol sa kagustuhan niyang mamuhay ng normal at tapusin ang pag-aaral niya. Napilitan siyang pumunta sa bodega kung saan sinimulan niyang suriin ang kalidad ng mga alak na naroroon. Ilang sandali pagkatapos dumating si Meoru sa bodega, ngunit nang subukan niyang huminto, nadulas ang mga gulong ng bisikleta niya at bumagsak siya sa lupa at nauwi ito sa isang duguang kamay. Sa sandaling iyon, naamoy ni Jeonseo mula sa loob ang dugo ng kaklase niya at mabilis siyang lumabas upang ilayo siya roon upang hindi siya mapahamak ng ama niya. Gayunpaman, habang tumataka sila, nakuha ng kalidad ng dugo ni Meoru ang atensyon ni Jeonseo na hindi napigilan ng sarili at matapos higupin ang dugo mula sa kamay niya, kinagat niya ang leeg nito upang kumuha pa ng mas maraming dugo. Nang mapagtanto niya ang nagawa niya, binigyan niya ito ng gamot at umalis siyang nahihiya sa nangyari. Kinabukasan, muling hiniling ng ama niya na pumunta siya sa bodega para magtrabaho bilang sommelier at pagkatapos sa klase, nagsimulang pagmasdan siya ni Meoru dahil alam niyang isa siyang vampira habang naaalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Sa kabila noon, dahil sa hindi kapani-paniwalang ganda ni Jeonseo, nakita natin kung paanong patuloy pa ring nahuhulog ang loob ni Meoru sa kanya. Oras ng tanghalian, inamin niya kay Meoru na gusto niyang makipag-usap dito kaya niyaya niya itong makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase sa bakuran ng instituto. Sa ganitong paraan, nang matapos ang aralin, hinintay siya ni Jeonseo na may hawak na mas marami pang gamot at handang humingi muli ng tawad sa nangyari. Gayunpaman, dahil sa kawalan niya ng kumpiyansa, hindi nangahas si Meoru na lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, kinakabahang nakita ni Jeonseo kung paano dumating sa instituto ang isang binata na nagngangalang Shiwu na lumalabas na isang vampira na nakarelasyon niya 50 taon na ang nakalipas na may layuning atakihin si Meoru. Kaya sinundan niya ito at matapos ang isang pagtatalo kung saan inamin nito na gusto nitong makipagbalikan sa kanya, napapayag niya itong umalis nang hindi sinasaktan ng kaklase niya. Kalaunan, pumunta si Jeonseo kasama ang kaibigan niyang si Suyong sa tindahan ng instituto kung saan ipinagtapat nito sa kanya kung gaano niya kagusto ang tindero, isang binatang nagngangalang Hyunjae. Pagkatapos, lumitaw si Shiwu at hiniling kay Jeonseo na kausapin siya ng silang dalawa lang sa isang mas tahimik na lugar. Pagdating nila roon, ipinagtapat nito na mahal pa rin siya nito at may balak itong ipagpatuloy muli ang relasyon nila. Isang bagay na mariing tinanggihan niya bago siya umalis. Sa kontekstong ito, nagpasya si Shiwu na lumapit sa guro ni Jeonseo na siyang namamahala sa donasyon ng dugo sa paaralan at matapos makipag-usap dito tungkol sa mga uri ng dugo, tiniyak niya rito na kaakit-akit ang amoy ng dugo nito na naging dahilan upang medyo magulat ito at magtaka sa mga sinabi niya. Nang marinig ang pag-uusap nilang dalawa, lumitaw si Hyunjae at inudyukan si Shiwu na lumalabas na kilala niya na makipagkita sa kanya nang silang dalawa lang mamaya. Nang magkita na silang dalawa, inamin ni Hyunjae na isa siyang taong lobo at
Matapos pagalitan siya sa asal niya sa mga tao, sinuntok niya ito at binalaan na huwag nang muling magpakita sa paaralan dahil ang layunin nito ay hanapin ang isang natatangi at hindi na mauulit na uri ng dugo na taglay ni Meoru na nasa panganib. Sa huli, lumapit si Meoru kay Jeonseo na batid ang panganib na kinahaharap niya. Matapos ipagtapat sa kanyang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga vampira, ay binigyan siya ng mas marami pang gamot upang mabura ang alaala niya at mailayo siya sa target ni Shiwu. Gayunpaman, hindi ito tatalab kay Meoru na walang bahid ng takot matapos marinig ang kanyang kasamahan. Kalaunan, lumipat si Shiwu sa bahay ni Jeonseo at matapos ipakita sa kanya ang sugat na dulot ni Hyunjae, tiniyak niya sa kanya na may isang taong lobo sa pagitan nila. Bukod pa rito, nagsimula siyang maghinala na may mas marami pang nalalaman si Jeonseo tungkol sa espesyal na dugong hinahanap niya, kaya tinanong niya ito kung nagkaroon na ba siya ng pagkakataong maamoy iyon, na sinagot naman ito ng hindi dahil natatakot siya para sa kaklase niya. Sa kabila noon, nang maglaon, si Shiwu na hindi tumitigil sa paghahanap niya ay ipinakilala bilang bagong estudyante sa instituto na nagdulot sa isang banda ng paghanga ng iba pang mga estudyanteng babae dahil sa kagwapuhan niya at sa kabilang banda ng selos ni Meoru na pinapanood kung paano umupo ito sa tabi ni Jeonseo. Pagdating ng guro, sinabi nito sa mga estudyante na kailangan nilang magsagawa ng donasyon ng dugo kinabukasan na nagdulot ng takot kay Jeonseo na alam na matutuklasan ni Shiwu ang espesyal na dugo ni Meoru. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Suyong si Jeonseo kung kilala niya ang bagong estudyante at siya na hindi kayang magsinungaling sa kaibigan niya ay tiniyak dito na isa lamang itong matandang kaibigan, kaya pagkatapos noon, hiniling ni Suyong na ipakilala siya rito upang mas makilala ito. At ipinangako niya rito na kakausapin niya ito. Naku, lintik! Pagbalik sa klase, sinubukan ni Shiwu na ilagay si Jeonseo sa alanganin, kaya kinuha niya ang inumin nito at ipinakita sa iba pang mga estudyante ang kakaibang amoy na nanggagaling sa bote niya. Si Meoru na alam na umiinom si Jeonseo ng dugo ng mga hayop ay kinuha ang bote at matapos uminom ng konti, tiniyak niya na isa lang itong normal na inumin upang ipagtanggol siya. Naku, kung iyan ay hindi pag-ibig, hindi ko na alam kung ano iyon. Paglabas ng klase, nanatili si Meoru kasama si Jeonseo upang kausapin siya sa ilalim ng mapagbantay na tingin ni Shiwu na nagsiselos habang pinagmamasdan ang mabuting samahan nilang dalawa. Pagkatapos, sinubukan nitong hawakan ang kamay niya, ngunit lumitaw si Hyunjae upang pigilan siya, kaya inamin ni Shiwu na siya ang taong lobo na umatake sa kanya at kinilala naman siya nito ng walang pag-aalinlangan. Agad pagkatapos, muling lumitaw ang mga magulang ni Jeonseo na humihingi ng tulong niya bilang kapamilya sa isang subasta at pagbalik sa bahay, nauwi siya sa pakikipagtalo at pananakit kay Shiwu matapos nitong patuloy na igiit ang pakikipagbalikan. Naku, ang kulit naman ng lalaking ito. Kinabukasan, naghanda si Jeonseo ng isang espesyal na pagkain para kay Meoru upang matakpan ang amoy ng dugo niya sa panahon ng donasyon. At ganoon nga, nang lumapit si Shiwu upang amuyin ang dugo niya, wala itong tila na tukoy na anumang espesyal at umalis ito. Gayunpaman, nang matapos ang klase, iminungkahi nito kay Meoru na pumunta kasama niya sa bahay niya. Sa ganitong paraan, nang makauwi si Jeonseo at makita ang bisikleta ni Meoru na nakaparada sa hardin, pumasok siya sa bahay at sinaktan si Shiwu dahil sa nangyari. Gayunpaman, dahil hanggang sa sandaling iyon ay wala pa naman itong ginagawa kay Meoru, nagsisi siya at matapos gamutin ang mga sugat nito, iniwan niya silang dalawa na magkasama. Ngunit sa sandaling iyon, sinamantala ni Shiwu ang pagkawala niya upang kagatin ang kamay ni Meoru at higupin ang dugo nito. Gayunpaman, lumitaw si Jeonseo at nakiusap siya upang mailigtas ang buhay ng kaklase niya, na huwag nitong ipagtapat sa ama niya na si Meoru ang may taglay ng isang uri ng dugo na labis na mahalaga para sa mga vampira, at tiniyak niya rito na naging sanhi ito ng pagkamatay ng sarili niyang inang tao matapos samantalahin ang napakataas na kalidad ng dugo nito. Pagkatapos noon, tiniyak ni Shiwu sa kanya na ililihim niya iyon dahil sa pag-ibig na nararamdaman niya para sa kanya, at pagkatapos ay iminungkahi ni Meoru kay Jeonseo
na gawin niya siyang vampira upang maging ligtas. Gayunpaman, ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya iyon kayang gawin. Dahil para mangyari iyon ay kailangan niyang maging isang vampirang 100% at hindi lamang sa panig ng ama niya. Nang makita ang pag-aalala niya, sinubukan siyang pasayahin ni Meoru sa pamamagitan ng pagkanta ng isang awit na paborito niya. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali ay may narinig ng mga sigaw at nang pumunta ang dalawang kabataan sa lugar upang tuklasin kung ano ang nangyari, nadatna nila roon si Hyunjae kasama ang isang bangkay. Pagkatapos ay ipinagtapat nito sa kanila na ito na ang ikalimang pagpaslang nitong mga nakaraang araw at iginiit na isang vampira ang may kagagawan ng lahat ng pagkamatay na iyon dahil lahat ng biktima ay may dalang dugong may napakataas na kalidad. Nang marinig ang mga salita nito, napagtanto ni Jeonseo na maaaring ang ama niya ang may sala, kaya pumunta siya rito upang tanungin ito. Ngunit nauwi ang pag-uusap sa isang matinding pagtatalo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nadatna ni Shiwoo si Jeonseo sa kalye na wasak ang loob. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang yakapin siya at subukang aliwin siya. Gayunpaman, si Meoru na pinagmamasdan ng eksena mula sa malayo ay sinubukang sumigaw sa kanya upang paghiwalayin sila at para pumunta siya sa kanya, ngunit hindi siya narinig nito at nauwi siya sa pag-alis kasama si Shiwoo. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na ginagawa ng mamamatay tao ang mga kalokohan niya na nagdulot ng takot kapwa kay Jeonseo at kay Shiwoo. Isang gabi, habang nagbibisikleta si Meoru, nakita niya ang isang kahina-hinalang lalaki na hinahawakan si Sujung. Kaya ipinaalam niya ito kay Jeonseo dahil natatakot siyang baka isa itong vampira. At dahil dito ay pumunta siya kasama si Shiwoo sa lugar na itinuro ni Meoru. Gayunpaman, pagdating nila ron, tiniyak ni Sujung sa kanila na ayos lang siya, ngunit kinidnap ng umatake sa kanya si Meoru. Ay hindi, gagawin na nila siyang alak. Sa ganitong paraan, ipinaalam ni Jeonseo kay Hyunjae ang nangyari at nagpasya silang tatlo na hanapin ang magkakasama si Meoru na lumalabas na bihag sa bodega ng ama ni Jeonseo na ang layunin ay kunin ang dugo niya, malinaw naman. Kaya nagtungo ang tatlo sa bodega at matapos makipaglaban sa mga tauhan ng ama, nagawang makapasok at mailigtas ni Jeonseo si Meoru. Katapos noon, nakipagtalo siya sa ama niya at sinumbatan niya ito dahil sa makasarili nitong pag-uugali na nag-iwan dito na litong-lito at pilit inuunawa ang imaheng mayroon ng sarili niyang anak tungkol sa kanya. Sa paglabas nila kasama si Meoru, ipinagtapat ng assistant ng ama niya kay Jeonseo na ito rin ang may sala sa pagkamatay ng ama ni Shiwoo. Sa kabila ng kanyang paghihiganti, pinili ni Shiwoo na itigil ito dahil sa pagmamahal niya kay Jeonseo. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Jeonseo sa ospital upang dalawin si Meoru na nasa obserbasyon dahil sa napakaraming dugong nawala sa kanya noong nakaraang gabi. Maya-maya, dumating si Suyong at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya, akala'y dahil sa pag-ibig. Pero itinanggi niya yon at sinabing si Jeonseo lang ang mahal niya. Pagkatapos noon, dumating din sina Shiwoo at Hyunjae na siyang pinagtapatan ni Suyong ng pag-ibig at pinangakuang mananatili lamang sa tabi nito. Pagdating sa bahay, nag-usap sina Jeonseo at Shiwoo tungkol sa nangyari nang biglang pumasok ang ama niya at nauwi sa paghingi ng tawad sa kanya at pinahintulutan siyang mag-focus na lamang sa pag-aaral niya. At pagkatapos ay ibinigay niya kay Shiwoo ang mga kasulatan ng kumpanya niya ng alak na itinatag niya kasama ang ama nito bago ito namatay upang kahit paano ay mabayaran siya sa pagkamatay nito. Ewan ko, Rick. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Jeonseo kasama si Shiwoo upang magpaalam kay Hyunjae na kailangan ng umalis dahil sa mga dahilan sa trabaho. Pagkatapos noon, ipinagtapat ni Shiwoo kay Jeonseo na alam niyang mahal niya si Meoru kaya hiniling niya ang pinakamabuti para sa kanilang dalawa. Pagkaraan, ipinakita sa atin si Hyunjae na nakikipagkita sa mamamatay tao na lumalabas na nagtatrabaho pala para sa kanya dahil ang tunay niyang nakatagong interes ay ang negosyo ng mga pininong alak para sa mga vampira. Grabe, anong plot twist? Sa paglipas ng panahon, nakita rin natin kung paano tumitindi ang relasyon ni Jeonseo at Meoru hanggang sa punto
na nagpasya siyang ganap ng isang tabi ang vampirong bahagi niya upang mamuhay bilang isang normal na tao kasama siya gaya ng gusto niya. At dito nagtatapos ang doramang ito. Huwag kalimutang iwan ang inyong like, mag-subscribe kayo at huwag palampasin ang iba pa naming mga video. Magkita-kita tayo sa susunod.